ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! Napuyat ba kayo? 404. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy! Gising! Headlines. It's a Thursday, August 7, 2025, araw po ng Huwebes. Narito na mga headlines. Pinoy! Gising! Senado! Baka napuhit kayo dito. Senado! Nagdesisyong i-archive muna ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Pinoy! Gising! 2 buwang pagpapatiga sa rice importation mula Setyembre, inaprubahan ni Pangulong Marcos. Pinoy! Gising! Piso, 1 peso na provisional jeepney fare increase patuloy na isinusulong ng ilang transport group. Pinoy! Gising! Bilang ng employment rate sa bansa, tumaas. Pinoy! Gising! Sa ibayong dagat, 2 government officials sa Ghana patay sa pagbagsak ng sinasakyang helicopter. Pinoy! Gising! Sa sports, Filipino chess master Roel Abelgasa pumangalawa sa Asian Amateur Chess Championship sa Hong Kong. Pinoy! Gising! Sinadyang hindi ibalik ang hiniram na gamit. Bawal yan. Alamin ang parusa at ang karapatan ng nagpahiram sa NBI. Nako, bawal ito! Pinoy! Gising! Ngayon ko lang din na-discover na bawal yun. Totoo nga ba na ang labis na paggamit ng AI o Artificial Intelligence ay nagpapababa ng thinking skills? Mamaya, let's prove it! Pinoy! Gising! Meralco refund! Uy, sa mga consumer po, mga customer ng Meralco, ipapadala daw po ang refund sa pamamagitan ng e-wallet. Kumpirmahin natin mamaya kung fact or fake. Pinoy! Gising! Asa naglalaki ang ulo? AI? Ng mga balitang showbiz, Chloe San Jose, binabanata na naman dahil sa kanyang Bisaya comment. Pinoy! Gising! Sa isa pang malaking ulo! Sina? Ayoko nga. Ayaw ako. Ng mga balitang showbiz, si Bella Padilla, hiwalay na sa kanyang Swiss Italian. Daryl is that you? Okay. Bella Padilla, hiwalay na sa kanyang Swiss Italian na boyfriend. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy! Gising! Bango na! Tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV. At Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Hisingin ang mga uga. Gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy! Gising! Para po ito kay Yusek Claire Castro. Baka nakita niya na yung video ni Yusek. Kasama ata si Yusek sa kasama ata siya sa state visit. Pussycat ni PBBM. Dolls. Pussycat Dolls. Hindi yan, di ba yan? Di ba? State visit ni Yusek Claire Castro sa Oo, pero nagustuhan ko siya doon. Very, very natural. I like her. Ang ganda ng pagkakabirit niya. Ay, kasama ata siya ni PBBM sa India. Alam mo naman mga Pilipino, kahit gaano kataas ang iyong napag-aralan pagdating sa kantahan, bibigay at bibigay ka. Ayan, pumasok ang intro. Ayan na. Go! Ayan na. Hala! Ay, hala! Hala ka! Hala! Ang daming napahala kagabi sa nangyari sa plenary session ng Senado. Once and for all, meron na pong naging desisyon ng ating mga mambabatas, ang mga senador. Kagabi, nagsimula sila ng alas 3. Okay. Natapos sila ata ng higlagpas alas 9 na ng gabi o alas 10 ng gabi. Ayun, nakapagbotohan nila ang dalawang resolution nila
isa ay no at ang isa ay yes. Of Oh, course, mamaya dalawa natin lang naman detalye. yun. Dalawa lang naman yun. Hindi, I mean yung Ay, isang pero boto. abstain. Oo, may abstain. Pero yung unang boto, nag-no ang karamihan. Yung pangalawang boto, dun sa isa pang resolution, nag-yes naman sila. Ayan. Ayun. Oo. Kaya maraming nanggigigil. Aba, may mga ibang civic groups na nakapasok sa loob na parang gumawa pa ng sariling eksena nila. Mamaya So, ibig malalaman sabihin, sino. maluwag ang security. Maluwag security. Tapos nakita ng security, sabi ng security, dun po. Dun po. In-escort na pa sila. Akala ko kung anong gagawin, pero in-escort na sila palabas. Ayun, okay. So, naging maayos din naman ang Naging pagpapalabas maayos. nila. Medyo delayed lang ng konti. Ayan. Ayun, oo. Okay. Di ba rin nila, delayed. Kasi kung hindi, But not denied. But not denied. Kasi na-deny pa sila palabas yung mga nag-rally. Yes, yun ang sinasabi lagi ni Catriona Gray. Delayed but not denied. Oo, yung iba na strike doon sa final, ilan sa mga final words ni Senate Majority Leader Tito Soto, na sinabi niya na kung di nagkakamali, parang sinabi niya kasi na kung papatayin natin at i-archive natin itong articles of impeachment, parang pinatay niyo na ang karapatan natin, parang pinatay niyo na ang kakayahan ng ating ng Senate na mag-impeach ng high-ranking government official. Yes. Yung statement, Oo. Kasi nagkakagulo talaga sila simula pa alas 4 ng hapon. Ay, actually, simula pa alas 3. Yes, oo. Nagkakagulo na syempre ang Duterte Block at ang ibang mga miyembro ng Senado. Correct, oo. Ang sabi naman nito, ang ganda ng sinabi nito ni General. Ayun. Si John Arcilla, Arcilla. oo. Oo. Na hindi dahil majority, ibig sabihin daw noon ay yun ang pinaka-the best na desisyon. Dahil sa klase din daw, mas marami ang hindi nakikipag-cooperate kaysa doon sa matatalino lang. Exactly. Uy, pero speaking of John Arcilla, hindi ko alam bakit parang nung kahapon ata, lumabas sa news feed ko yung ulit, yung General Luna. Tapos yung mga clips niya na masyadong masyadong viral. Yung kung paano niya sinasabihan yung Yes, oo, yung nagmumura siya. Ay, nagmumura siya. Oo, Sabi na ko, napakalutong. Oo. Yan. Para mga iho de Oo. Ano, hindi ko masabi ba? Mamaya ako mawala sa ere. Iyo di ayun. punda. Ayan, oo. Alam mo na, una ko nakilala si Jan Arcilla, at nakita ko yung kanyang galing sa pag-arte doon sa pelikula ni Rosana Roses, yung launching movie ni Rosana Roses na Patikim ng Pinya. Oo, pinya. Oo. Ayan. Pinya, ha? Pineapple. Ang galing-galing daw ni Jan Arcilla. Very, medyo bagets-bagets pa siya doon, pero ano ba nangyari sa boses ko? Bakit to? Hindi kasi Wednesday nagbaklaran ka kahapon. Hindi nga ako nakapagbaklaran kahapon eh. no? Oo. Ayan. Oo. Ay, gusto pala namin magpasalamat sa sponsor ni Anton sa araw na ito. Attorney! Thank you. Sabi ko sana ang bago sponsor ay sapatos. But anyway, parang ako nga nagulat nung naging game show host no si John Arcilla. Di ba naging game show host pa siya ng isang game show dyan sa TV5. So talagang kailangan pag-artista ka rin, very versatile at very flexible ka sa kaya mong gawin. Tignan natin kung kaya maging flexible ng ibang mga mambabatas natin sa nangyari kahapon at ano ang magiging aftermath nito sa oras na alas 4:11 in the morning. Sumasa inyo palagi So, atin lahat. ang Thursday edition ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning sa DWIZ Talio Channel 23. Kami po muna nyo kasama, Daryl Justin. Flying Anton. Pinoy Gising! Ito na, diretso na tayo sa naglalakihang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Matapos ang mahabang balitaktakan at debatehan, pinagbotohan ng Senado na i-archive o itago ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa botong 19 na pabor, 4 na hindi pabor at 1 abstention sa katauhan ni Senador Panfilo Lacson. Ipinaliwanag ng karamihan sa mga senador na ang pagboto sa pag-archive ng naturang articles of impeachment ay bilang pagtalima sa naging desisyon ng Korte Suprema na tawagin itong unconstitutional dahil sinasabing hindi ito dumaan sa tamang proseso sa House of Representatives alinsunod sa 1-year ban rule nito sa mga impeachment cases. Ayon kay Senador Alan Peter Cayetano, katumbas ng pag-archive sa mga articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo ang pagpatay dito pero maaari pa rin itong buhayin sakaling baliktarin ng kataas-taasang hukuman ang naunang unanimous decision na ideklarang unconstitutional ang naturang kaso.
Bago ang botohan, nag-privilege speech si Duterte Bloc Senator Rodante Marcoleta kung saan nagmosyon siyang i-dismiss na ang articles of impeachment dahil malabo na anyang mabaliktad pa. Mabaliktad pa po ang unanimous decision ng Korte Suprema. Pero iginiit ni Senador Lacson na hindi nakasaad sa Senate rules na pwedeng mag-motion to dismiss sa plenary session, kaya sa bandang huli pumayag si Senator Marcoleta na amyendahan ang kanyang motion bilang motion to archive. Matapos ito, nagmosyon si Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na ipagpaliban ang pagpapasya sa motion ni Senador Marcoleta at sa halip ay hintayin ang magiging pinal na ruling ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara. Tinanong ni Senator Soto kung bakit kailangang magmadali ng Senado sa pagpapasya at dito nagsimula silang magkasagutan ni Senador Marcoleta. Nauwi sa botohan ang mosyon ni Senador Soto na umani ng 19 na hindi pabor at 5 pabor. Kasama ni Senador Soto sa pagboto pabor sa kanyang mosyon ay sina Senador Lacson, Risa Hontiveros, Bam Aquino at si Senator Francis Kiko Pangilinan. Pinoy Gising! Ipinag-utos naman po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatigil sa importasyon ng bigas sa loob ng 60 araw, 60 days po yan, so katumbas ng 2 buwan halos. Mula Setyembre 1 ng kasalukuyang taon. Kinumpirma ito ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez kasabay ng pagsasabing layo ng nasabing hakbang na protektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa mababang presyo ng palay sa kasagsagan ng panahon ng pag-aani. Dagdag pa ni Secretary Gomez, inisyu ni Pangulong Marcos na ni PBBM ang nasabing direktiba kasunod ng rekomendasyon ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. at matapos konsultahin ang mga miyembro ng gabinete sa sideline ng 5-day state visit nito sa India. Gayunman, ayon po sa palace official, sinabi ng Pangulo na hindi pa napapanahong talakayan ng tariff increases sa inaangkat na bigas. Pinoy Gising! 15 minuto na po, 15 minutes makalipas ang alas 4 na magandang Thursday morning. Porsigido po ang ilang transport group na isulong ang kanilang matagal ng panawagan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na pisong provisional fare increase sa jeep sa gitna po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo o ng presyo ng gasolina. Kinumpirma ni Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas sa LTAP National President Orlando Calando Marquez na maghahain sila ng motion sa LTFRB sa Biyernes. Bukas po iyan para sa implementasyon ng pisong dagdag pasahe na naunsyami noong Hunyo. Ito ayon kay Marquez ang napag-usapan nila LTFRB Chairman Teofilo Jojo Guadis III matapos ang kanilang pulong kahapon. Talagang gusto naman ni Chairman Guadis dahil ang sabi niya, pinagpapail na lang kami ngayon ng motion dahil naaprubahan na ni Chairman Guadis dati yung piso noon. Kaya lang, pinahold nga ng Pangulo dahil nga yung pagtaas ng bigla ng fuel na nagbigay sila ng service contracting at yung pong fuel na ibibigay na subsidy ay hindi naman naibigay. Kaya talagang kami ay binalikan namin ang ating butihing chairman ng LTFRB. Ipapail na namin po yung aming motion sa Biyernes. Bagaman suportado naman ni Guadis ang kanilang panawagan, kailangan paan niya itong isang guni kay Transportation Secretary Vince Dizon. At ipakiusap na rin natin, sabi niya, kay Secretary dahil napaka-considerate naman ang ating bagong Secretary na si Secretary Vince Dizon, parang natulungan kayo dahil naintindihan naman po ni Chairman Guadis at sigurado ko na yung po naman ating Secretary ay baka maunawaan naman natin. Maunawaan naman tayo ang ating Pangulo dahil nga binibigay naman nila yung kaya nilang lahat ibigay basta yan po ay nasa tamang bank. Napakinggan po ninyo ang tinig ni LTAP National President Calando Marquez sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Tumaas naman ang employment rate sa ating bansa nitong buwan ng Hunyo. June nung buwan ng Hunyo. Ito'y batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA matapos maitala ang 96.3% na employment rate nitong nakaraang buwan, mas mataas kumpara sa 96.1% nitong nakalipas na Mayo. Kailan kayo lalabas yung sa July? Mas interesado akong malaman din yung sa July kung talagang mas maganda o mas tumataas yung trend ng employment rate dito sa bansa. Dahil dito tumaas sa 50.8%
47 million ang bilang ng may trabaho mula sa 50.28 million sa kaparehong panahon noong nakaraang taon at 50.29 million sa Mayo ng kasalukuyang taon. Kaugnay nito, nasa 1.95 million naman ang unemployed persons o bilang ng mga walang trabaho o negosyo nitong nakaraang buwan ng Hunyo, mas mababa kaysa sa 2.03 million noong May 2025. Pino Gising! Samantala, 18 minutos na po, 18 minutes makalipas ang alas 4 ng morning, tila nagkaroon ng mainit na palitan ng diskurso sina Senador Risa Hontiveros at Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa isyu ng pagbabaliktad o reversal ng mga desisyon ng Korte Suprema. Ginamit ni Senator Hontiveros ang halimbawa ng mga pagkakataon kung saan binabago o binabaliktad ng Korte Suprema ang sarili nitong mga desisyon bilang patunay na hindi laging absolutely permanent ang isang ruling. Ngunit agad itong tinutulan ni Senator Marcoleta at tinanong kung ang tinutukoy bang mga reversal na binanggit ng senadora ay mga desisyon lamang mula sa isang division ng Korte Suprema. Ang sagutang ito ay naging bahagi ng mas mainit pang talakayan sa plenaryo kung dapat bang ituloy o ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ipinapakita nito na malalim at technical na ang diskusyon sa Senado na umabot na rin sa pagsusuri ng mga legal precedent at proseso sa pinakamataas na hukuman ng bansa. Qualification, Mr. President, Binigay ko whether po these are bank on decisions or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina ang Sandali bank po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to the decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Ayan po, napakinggan ninyo ang tinig na Senator Risa Hontiveros at Senator Rodante Marcoleta sa plenary session po kahapon dyan sa Senado. Pino Gising! Oras natin na alas 4:20 ng morning, tuloy ang ating balitaan. Ukol pa rin sa nangyaring plenary session kahapon kung saan nanindigan si Senate Minority Leader Vicente Tito Sotto III na hilaw pa ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kaya't mapanganib kung agaran itong ibabasura lalo na't hindi pa pinal at may nakabinbin pang apela sa naging desisyon ng Korte. Sa isinagawang plenary session ng Senado kahapon, kwestiyon ni Senador Soto ang pagpapatuloy sa hearing, gayon ibinalik o iniriman ng Senado ang naturang kaso sa House of Representatives. So what are we dismissing in the Senate kung wala sa atin ng kaso? Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out when the ball is not in our possession? Siguro naman dapat magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Nasaan po ba yung impeachment case? Paliwanag naman ni Senador Rodante Marcoleta nangyari at isinantabi na ang isinagawang initial proceedings sa 19th at 20th sa 19th Congress at ang 20th Congress na ang pinagsasabihan ng Korte na immediately executory na ang kanilang desisyon sa impeachment ni VP Sara. Sino pong mag-i-execute nun? Hindi naman po i-execute yun ng House of Representatives. Maliwanag naman po na tayo lamang ang tinakdaan ng kataas-tahasang hukuman na gumawa ng paraan para isang tabi na po ang usaping ito sapagkat napagtibay nga nila na ito'y unconstitutional, void ab initio, at wala na po tayong jurisdiction para dito. Napakinggan po ninyo ang tinig na Senate Minority Leader Tito Sotto at Senador Rodante Marcoleta sa plenary session kahapon dyan sa Senado. Pino Gising! Magandang umaga po. Late sa session niya yung... Late po sa Thursday session ng... 4:30 talaga ako. 4:30. Napaaga po. Oo, yan. Yan po ang sa plenary session po ng Pinoy Gising ngayong Thursday. Same Are we in same, quorum same. na ba? Oo. We are in quorum Yes, na. please. Please lead the opening prayer, Bambam. Ay, hindi. Akala ko si Bambam. Sorry. Opening prayer. Anyway, good morning po. Konting na itsura ko. Yun, oo. Konting hagod. Yan. Yun. Okay, ayun. Parang mainit na Parang mainit na. Ako lang to. Baka, you're hot! Ako lang to. You're so hot! Good morning po sa lahat. Siyempre sa magpapatuloy po ng ating balitaan
Sa ibang balita, nanindigan ng Malacanang na may kapangyarihan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtakda o mag-adjust ng tariff rates, lalo na sa pag-aangkat ng bigas. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maaaring i-delegate o ipagkatiwala sa Pangulo ang kapangyarihang ito upang maging maagap at epektibo ang pagtugon sa mga economic intervention o challenges kahit na may kapangyarihan ng Kongreso na magpataw ng taripa. Binigyang diin pa ni Yuse Castro na kinakailangan na may flexibility ang Chief Executive para makapag-adjust agad lalo na sa panahon ng krisis. Ibinabala rin ng opisyal na sakaling tanggalin ang kapangyarihan ito ng Pangulo ay hindi agad matutugunan ang isang partikular na sitwasyon. Pinoy Gising! Mula sa usaping bigas, balik tayo sa usaping impeachment. May God have mercy on your decision. Ulitin ko yun ha. May God have mercy on your decision. Ito ang pahayag ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III matapos matalo ang kanyang mosyong ipagpaliban ang motion to archive ni Senador Rodante Marcoleta hinggil sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sesyon ng Senado kahapon, natalo ang motion ni Senador Soto na may layuning bigyan pa ng panahon ng mga senador para suriin at pag-usapan ng nilalaman at mga implikasyon ng impeachment complaint bago magpasya kung ito ay agad na dapat ibasura o hindi. Natalo ang kampo ng senador matapos makakuha ng 5 boto na pabor sa kanyang motion kasama sina Senator Risa Hontiveros, Senador Bam Aquino, Senador Kiko Pangilinan at Senador Ping Lacson. Samantala, 19 na senador ang bumoto naman sa inihaing motion. Pinoy Gising! Sa ibang balita ulit, ikinalugod ng Office of the Vice President o OVP ang ipinagkaloob sa kanilang 903 million pesos budget para sa susunod na taon. Ayon kay OVP spokesperson Ruth Castelo, nagpapasalamat sila kay Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian dahil malayuan niya ang maaabot ng pondong ibinigay sa kanila para sa kanilang mga ikakasang programa at proyekto. Paliwanag ni Attorney Castelo, hiningi nila ang 903 million pesos na pondo para sa susunod na taon upang makapagdagdag ng mga tauhan na makatutulong sa pagpapalawak ng kanilang serbisyo. Una nang iginiit ni Senator Gatchalian na feasible o maisa sa katuparan ng kanilang o ang panukalang 903 million pesos budget ng OVP para sa 2026 basta't wala itong kasamang alokasyon para sa confidential funds. Pinoy Gising! At ako yan, sabi niya, wala pong kasamang confidential funds diyan sa kanilang budget. Tama, di ba? Budget request pa rin naman nila yun hanggang ngayon dahil hindi pa naman yan daw approve. yun given daw yun nung mga nakaraan. Na meron. Sabi ni VP. Okay. Given daw. At saka depende naman sa kanya. Siya din naman ang final person Actually, mag-design wala ng rin naman department siyang, niya. I'm not sure, may Intel fund ba ang OVP? Parang hindi naman sila Ang required. OP, kasi di ba ang OP meron? Oh, yeah. Ang OP, of course, meron yan. Pero yung OVP, parang hindi ako sure. Parang parang sapat lang. Hindi ko alam kung may supplementary. Hindi ko alam kung ano yung supplementary. Parang miscellaneous. Sa bagay. Pwede na rin yung miscellaneous. Oo. Okay, sa ating oras na 4:26 na morning sa unang sigwata na showbiz, si Chloe San Jose binabanatan dahil sa kanyang Bisaya comment. Ano bang kinoment niya? Alamin natin mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na nga, ito na, Ayan na, Hindi ko tinawag, ako tumawag, pero malambing. Sabi ko, Anton! Pag ito kasi tumawag sa'yo, iba. Oo. Parang nasa palengke, parang titinda ng gulay. Anton! Ganon! Ganon. Wow. May ilong ngayon ng pagtawag. Yes. Anton! Ay, ito na sa aking balitang showbiz. Nako, nalagay na naman sa kontrobersiya itong si Chloe San Jose, ang girlfriend po naman itong si Carlos Yulo, dahil doon sa kanyang Bisaya comment. Sabi? Oo, doon ka sa kanyang social media account, nag-post ito ng video nung kanyang
Get Dressed With Me video. Ito yung nauuso na, di ba? Sa TikTok ito Get Dressed With Me na video kung saan namamasyal silang dalawa nitong si Carlos doon sa Las Vegas. Aray. Las Vegas, di ba? Pasyal sa Las Vegas. Samantalang kami ni Larmaine Barreto, Saan? yung taytay, hindi ay matuloy-tuloy. Baka maging tay-tay na yun ng Sabado. Tignan natin. Wala na. Wala na. Ubos na yung inutang kay attorney. Si sponsor. Oo, ubos na ang inutang kay attorney McNeil. Ayan. Dito ay ipinost niya yung kanyang video dito na yung kanyang Get Dressed With Me video dito sa kanyang social media account, at doon sa kanyang video ay maririnig yung kanyang pabebe na sinabi na, baba kasi. Ano daw? Paano? Baba kasi. Baba kasi tawag niya kay di ba? Kay talaga Carlos. Akala ko naman dahil sa baba. Ah, B-U-B-B-A, baba. Ganun Hindi, ba? oo, hindi. Parang ganun nata Oo. yun Kasi tawagan ba nila? Oo, tawagan Ah, na. parang ganun nata yun. Hindi, B-U. baba is baba. Ganun na rin yun. Basta baba? Oo, baba. Oo. Baba kasi. Hindi, Ayan. ano? Bubu. Oo nga. Iba yun, ibang tao Iba yun. Iba yun. Oo. Iba yung nagsasabi ng bubu. Para labubu. Labubu. Ayan. Oo. Baba kasi. What? Dahil dito, doon sa kanya nga pa, bebe, alam mo naman si Chloe, napakalambing, di ba? Yes. Ang lambing-lambing niya kay Carlos. Kaya yun ang at saka, syempre, alam mo naman kapag ka magjowa kayo, tawag ito, yung nagagawa niyo yung gano'n, nilambingan ng gano'n, yes. di ba? Kaya naman, syempre, alam mo naman, maraming mga netizen din na hindi siya gusto para kay Carlos. Dahil nga sa pagiging patola nitong si Chloe. Kaya marami nag-comment dito at ang dami nag-comment doon sa kanyang baba kasi na Ulitin niyo pa yung audio. mamaya. Ayan. Ngayon, niresbakan ito ni Chloe at ang sabi ni Chloe, bakit mga sis, sabi niya, bakit ang daming Bisaya? Sabi gano'n. Oo. Parang tawag doon, discrimination. Yun, parang discrimination ang dating sa mga Bisaya. Sabi niya, mga sis, sabi niya, bakit ang daming Bisaya dito? Sabi niya, wala daw siya intensyon na masama kasi ang kanyang BFF daw isang Bisaya. Ngayon, sabi niya, kung gusto daw mag-comment sa kanya, make sure na maintindihan niya raw, sabi niya gano'n. Oo, sabi niya, kasi syempre, dadagsain siya ng komento Yes. Ngayon, dahil dito kung kaya't marami ang nagulat doon sa kanyang komento na yun na isindilaman niya yung mga Bisaya. Oo. Ang marami dito marami mga hate comments siya natanggap. Isa nga dito, yung sinabi ng isang nagkomento na kung gagawin itong scapegoat, yung kanyang BFF na Bisaya, isa na daw, yung Bisaya na lang yung Bisaya na lamang daw niya na BFF ang ginawa nito example para malaman nito kung ano talagang ibig sabihin ng Bisaya. Sabi gano'n kasi ayun nga ang dating sa kanila discrimination nga doon sa mga Bisaya. Ayan. So hindi pa naman resback itong wala nang resback itong si Chloe doon sa komento kasi talagang dinagsa siya ng mga Bisaya na siguro feeling na siguro kahit na yung mga pabor sa relasyon nila dalawa ni Carlos baka din, di ba? Nagbago na isip. Oo, baka nagbago ng isip o kaya may komento din tungkol sa pagiging Bisaya. Ayan. Oo, masama yun. That's not yung nice. tipong sa mga Bisaya, sila lang may karapatang magtawagan ng Bisaya. Correct. Parang ako, di ba? Yung pag-describe ng Bisaya. Yes, oo. Ginamit niya kasi yung word na Bisaya as Na hindi, verb. yes, at hindi naman siya Bisaya in the first place. Kaya Oo. nga eh. Oo. Kaya talaga. Correct. tayo oo. gumagamit na... Parang racist pa nga yung dating eh. Correct. oo. Kunwari tayo gagamit ng term na Bisaya, bumabati tayo, good morning, good afternoon sa mga nakikinig sa atin sa Bisaya. Di ba? Ganun naman yun. Pero hindi po sa term na Ginamit niya ganun. yung verb. Oo. Ginamit niyang pang-describe. Correct, oo. Pwede yun nga, katulad sinabi mo kanina, no? Pwede yun sa kapwa mo Bisaya. Kasi Yes. magkakaintindihan kayo. Oo. Kasi ako ginagawa ko yun sa kapwa ko Bisaya eh. Ayun. Wag kang Bisaya dyan. Oo. Pwede yun. Pwede yung gano'n. Sa kanila. Kasi kayong dalawa nagkakaintindihan. Kasi Yes. para sa inyong dalawa, biro yun eh. Oo, pero tama nga si Madam na parang naging racist nga ang dating. Yes. Oo, doon sa mga Bisaya. So yun. So siguro hindi natin alam, hintayin natin kasi
titingnan ngayon kanyang social media account, wala pa naman siyang sagot. At malay mo mag-sorry itong si Chloe. Lalo na ngayon meron siyang meron siyang pinopromote na single. Di ba? may kanta. Oo, di ba singer na siya? Oo nga pala, yes. I Alam remember. naman natin na ang Bisaya dito sa sa Pilipinas parang 80% yata. No? Yes. O Ambot. 70%. Ambot ka, Day. Grabe, no? Ambot sa mo. Oo, ang lawak ng mga Bisaya dito, even sa Ormoc City, Bisaya. Di ba? Even sa Mindanao, may part ng Mindanao, Bisaya Yes, rin. exactly. Oo. Di ba? Dapitan, Bisaya. That's Mindanao. Zamboanga, yung ibang part ng Zamboanga, Bisaya. Ang Dipolog, Bisaya, ang salita. Di ba? Tsaka marami na rin dito sa Luzon na nakakaintindi nun. Dahil nga majority is Naku, Bisaya. sa Luzon, grabe dito. Majority na dito ay Bisaya. Yes. Di ba? So yun, siguro a little sorry will do. Alam mo naman, ang mga Pilipino, ang mga Bisaya naman, madali naman Madali mag-forgive. Mag-forgive. Yan. Ayan. So yun lang yun lang ang nasalangan na naman na kontrobersiya nitong si Chloe San Jose dahil sa kanyang Bisaya comment. Bukas ka naman, Bukas ka naman, di ba? Ay, hindi ako bukas. Ayaw mo bakit? Si Chloe dapat ang maging bukas. Ayan. Yan naman aking balita ang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Ton! Amping! Ingat. Diba? Oo, amping. Ingat. Meron pa Ang kayo alam ng ko kasi, Pinkanunay. hindi Bisaya, alam ko kasi is Ilonggo. Tama ba ako? Halong yun, di ba? Si Bambam kasi Ilonggo eh. Para alam ko si Ilonggo Ilonggo. yan. Oo, halong, di ba? Yung Ilonggo. oo. Ilong na yan si Bambang. Ilongga, Kaya bang oo. ilong niyan, ang laki. Ay tayo dyan. Yung pala nag-epekto ng pagpapaturok niya na isang araw, no? Yung ilong. Thank you, Anton, sa inyong showbiz you, news. Amping. Sa ating oras na 4:33 na po na magandang Thursday morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Alas 4:39 na po ng morning, nagbabalik po ang Pinoy Gising sa oras na ito. Parin Daniel, ito na ang time. Tanggap na tayo na sunod-sunod na mga report. DWIZ Patrol Report. Pangulong Marcos muling nagpasalamat sa Indian Navy basa ko Army Navy, Indian Navy, gutom ka na naman, sa pagsagip sa mga Filipino seafarers matapos ang pag-atake ng Houthi rebels. Detalye mula ka Patrol 13, Gilbert Perdez. Muling ipinarating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga mamamayan ng India sa pagsagip sa mga Pilipinong marino noong nakarang taon matapos ang pag-atake ng mga Houthi rebels, habang binigyan din niya rin ng kahalagahan ng kaligtasan at seguridad sa dagat, lalo na para sa mga Pilipino. Sa isang joint press conference sa India kasama si Prime Minister Narendra Modi, muling pinasalamatan ng Pangulo ang mga mamamayan ng India at ang matapang na kalalakihan at kababaihan ng Indian Navy sa kanilang kabayanihang ipinamalas sa pagsagip sa mga Pilipino noong isang taon. Kasunod na rin ang insidente ng pag-atake ng mga rebelde sa dagat. Bukod naman sa pasasalamat, ibinalita rin ng Pangulo ang paglulunsad nga ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at India na inaasahan daw na magdudulot ng mas malawak na epekto hindi lamang sa bilateral na relasyon ng dalawang bansa kundi sa buong rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Imbilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, tawag pa tayo ng patrol report. Singapore-based aircraft engineering company. Uy, bubuksan sa NAIA. Is that a foreign company? Akala ko factor fake, hindi pala. Let's Fact prove yan. it, ano? Let's prove Let's it. prove it. Mula kay Hindi! magtatayo Hindi, sila ng engineering company. Hindi bubuksan na, natayo na, magbubukas na. Anong meron dyan? Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nakipaglagdaan ang Singapore Engineering Company na SIAC at New NAIA Infra Corporation o NNIC ng isang kasunduan para sa pagtatayo ng maintenance, repair at overhaul unit o department ng Singapore Airlines sa ating bansa. Ang kasunduan sa pagitan ng Singapore-based na maintenance, repair and overhaul na office sa ating bansa ay isa sa pinakamalaking nag-ooperate sa Singapore na siyang ginagamit ng Singapore Airlines at iba pang mga commercial airlines. Sa pamagitan ng kasunduan ay inaasahan na magbibigay ito ng karagdagang trabaho sa ating mga kababayan at magkakaroon ng world-class na pagawaan o maintenance and repair and overhaul ng mga eroplano
para lamang sa mga commercial aircraft ng Singapore Airlines at iba pang mga commercial airline sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang NNIC ay nagpahayag ng kanilang kasiyahan sa pagpasok ng SIAC o netong Singapore Engineering Company at ito ay inaasahang magiging karagdagang investment na makakalago sa ating ekonomiya. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Simpiel May Todo Lucas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ngayon naman po, report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol Reports. Ito na ang inaabangan ng ating mga suki-suki, ang price monitoring at ulam tips natin. Nag-ikot po ang aming Yusek at Palengke Queen dyan po sa may Malinta Market sa Valenzuela. Isa lang atang inikutan ni Yusek ngayon. Malinta Market dyan sa Valenzuela. Narito ang ating Yusek at ang nag-iisang Palengke Queen ng GWIZ, Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning sa Malinta, Valenzuela po at saka po sa Libis Espina sa lungsod ng Caloocan dahil ayan. So, sa bigas, maganda ang balita natin dahil may nabibili na po tayong 30 pesos na bigas, 40, 50 hanggang 60 pesos na pinakamaganda. Maganda naman ang balita sa baboy dahil ang laman, kasing pata ay 380 pesos na lang kada kilo na dating 400. Ang liempo, 420 na dating 450 at ang manok nananatili sa 220 hanggang 230 per kilo. Tumaas ang isda, Daryl Main. Ang bangos, 260 hanggang 280 kada kilo. Ang tilapia, 160 mula 140. Tinigi, 480. Ang lapu-lapu, 400. Salmon belly, 380. Dalagang bukid, bisugo, labahita at espada ay 300 kada kilo. Samantalang ang hipon mula 400 to 600 depende sa laki bawat kilo at ang sapsap 350. Tumaas din ang presyo ng gulay. Ang ampalaya 250, bawang 150, Baguio beans 200, 350 ang kilo ng bell pepper, 260 pesos ang kilo ng carrots, ang gabi na panglaing 100, ang kalabasa 85 pesos, kalamansi 100. Ang kamatis 60 per kilo, labanos 200 na dating 100 lang yan. Siling labuyo 550 pesos per kilo. Ang luya 200, patatas 85, 200 ang kilo ng pechay, repolyo 160, ang sibuyas na pula 150, samantalang ang sibuyas na puti ay 140. Siling berde na pamaksiw at panigang 250, ang sitaw 45 pesos. Ang talong 180 kada kilo, samantalang ang kangkong 45 kada tali. Dati 10 piso lang yan, meron na. Ang ulam tips natin dahil mahal nga ang gulay at isda. Dito tayo sa paksiw na pata. Nilaga, sinigang na baboy. Tinola sa manok o fried chicken. Fried buttered chicken din sa manok. At saka itong, pwede naman kayo magpakbet yung nakapak na 75 pesos kada pack. Ayan, para sa pinagising ulam tips ni Beth Thompson ng DWIZ, nagbabalita pa rin ng tama. Nagbabudget tayo ng tama, syempre. Pinoy Gising! Thank you so much, Mama Beth. Ay, medyo tumaas daw po ang presyo ng isda. Kaya, porky muna. Hindi, okay lang mag-fish. Healthy naman yan. Lalo na bukas, Friday. Madalas, karamihan ay nag-fish pag Friday. Health is well. Thank you, Mama Beth. Dalawa pala yung naikutan mo. Muntik nang hindi makita yung pangalawang Dalawa pala yung palengke. naikutan ni Mama Beth. Naipit Sorry. doon sa Love you, Mama Beth. Naipit siya sa ilalim. Ayan, ganun. Cute! Cute na cute! Samantala, tawag tayo ng Ronda Provincia. Ronda Provincia. Wanted sa bayan ng Nueva Ecija, Ilocos Norte, arestado. Alamin natin ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo. Kuyang Ronald. Ayun, nawala si Kuyang Ronald Domingo. Nawala ba? daw. Hindi ba siya yun? Nawala. Wala. O balikan na lang natin. Maya-maya si Kuyang Ronald, Dako naman tayo, bandang Kabikulan.
Pag-dismantle ng Bicol Regional Party Committee, pinapatutukan ng Southern Luzon Command sa 9th Infantry Division ng Philippine Army. Alamin natin ang detalye kung ano yung Bicol Regional Party Committee na yan. Mula kay Kuyang Melvin Machado. Ipinag-utos ni Lieutenant General Cirilo Balaoro Jr., Commander ng Southern Luzon Command sa 9th Infantry Division Philippine Army na tutukan ang pag-dismantle ng Regional Party Committee. Isa ito sa mga tinalakay ni Lieutenant General Balaoro sa kanyang pakikipag-usap sa mga opisyal ng 9th Infantry Division Philippine Army sa pangunguna ni Major General Aldwin Almase. Dapat umanong naka-align ang kampanya ng 9th Infantry Division Philippine Army sa mga isinusulong ng Southern Luzon Command. Nitong nakaramang araw ay sunod-sunod ang mga engkwentro sa lalawigan ng Masbate kung saan maraming miyembro ng rebelding grupo ang nasawi. Samantala, sa ginawang talk to troops ni Lieutenant General Balaoro, pinuri nito ang magandang accomplishment ng bawat miyembro ng 9th Infantry Division Philippine Army na kanyang ginawaran ng parangal. Ang Southern Luzon Command ay nakakasakop sa Region 4 at Region 5 bilang Unified Command. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Standby muna, Kuyang Ronald Idol Domingo, standby muna sa oras na 12 minuto bago mag 5 a.m. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Alas 4:51 na po ng morning sa pagbabalik natin. Ngayon naman, ronda ulit tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Balikan natin tong report ni Kuyang Ronald, isang wanted person sa bayan ng Nueva Ecija, Ilocos Norte. Ayan, alamin natin detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na imbagabigat. Naimbag na bigat, matagumpay na naresto ng mga operatiba ng Nueva Ecija Municipal Police Station sa panguna ni Police Captain William Sotelo, OIC, kasama ang iba pang PNP units, ang isang 44 na anyos na lalaking magsasaka na residente ng Barangay Santo Niño, Nueva Ecija, Ilocos Norte. Nahuli ang suspect sa bisa ng warrant of arrest dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o unlawful possession of ammunition for small arms section 28G Article 5, 80,000 pesos ang kwentang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Simpilang May Tudong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tuloy tayo sa ronda sa probinsya. 2 batang magpinsan nalunod sa bahagi ng Laguna de May. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Nauwi sa trahedya ang paglalaro ng 2 batang magpinsan sa tabi ng lawa ng Laguna de May ng kapwa malunod ang mga ito kahapon sa barangay Bongbong, Binangonan, Rizal. Kinilala ang mga nasawi na sina Matthew, 4 taong gulang, isang kinder student, at Joseph Julian, 3 taong gulang, kapwa mga residente ng barangay Talim na nabanggit na bayan. Sa investigasyon, naglalakad umano ang 2 bata na aksidenteng mahulog ang mga ito sa nasabing lawa. Nadiskubre ang pagkalunod ng 2 bata nang makita ng ina ni Matthew ang tsinelas ng anak na palutang-lutang sa nasabing lawa. Agad itong humingi ng tulong sa mga tao na sa paligid. Nabibalis namang naiahon sa pampang ang mga bata. Naisugod pa sa ospital ng mga biktima, subalit dead on arrival ang mga ito ayon sa mga doktor. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat pa Simpilang May Todong Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman sa ating NBI, sinadyang hindi ibalik ang hiniram na gamit. Why oh why naman? Magbalik ng gamit. Hindi nyo narinig, wala kayo. Sadyang hindi ibinalik ang hiniram na gamit. Alamin ang parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Sinadyang hindi ibalik ang hiniram na gamit? Nako, bawal ito. Sa magkakaibigan, normal na lamang ang maghiraman ng gamit. Bukod lang sa pera. Ngunit paano kung pinangakuan kang ibabalik kaagad ito pero nag-aabang ka pala sa wala dahil walang balak ibalik sa'yo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Article 315 ng Revised Penal Code, maaari kang magsampa ng kasong estafa kung mapatutunayan mong una, pinahiram mo ang gamit. Pangalawa, may kasunduan na ibabalik ang gamit. Pangatlo, tumangging ibalik ang gamit sa kabila ng pagsingil. At pang-apat, may intensyon ang nanghiram
na kunin ang gamit. Maaari mo ring kasuhan ang nanghiram ng qualified theft sa ilalim ng Article 310 ng Revised Penal Code kung mapatunayang kinuha ang tiwala mo para mahiram ang isang gamit at hindi na ito ibinalik. Ang sinumang mapatunayang nagkasala ay maaaring magmulta o mabilanggo depende sa gamit na kinuha. Bukod pa sa danyos para sa pinsala. Kaya huwag sirain ang pagkakaibigan dahil lamang sa hiniram na gamit. Kung hindi pa maibabalik, humingi na lang ng palugi, tumupad sa usapan para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Bawal i-touch. Okay, Ang remember that. Yung hindi magsoli ng Hindi, gamit. paano ko inform mo? May, gamit pala. Gamit. Akala ko utang naman. Hindi, utang si ano na yun. Alam na natin yun. Samantala sa ating showbiz, Sige, Bella Padilla, hiwalay na sa kanyang Swiss-Italian na boyfriend. Ay, ang sad naman. Break na sila ng kanyang afam. Afam. Swiss afam. Alamin natin ang detalye mula sa Swiss-Italian. Ayan! Si Anto. Yun. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Hindi nyo narinig! Wala naman kaming komento doon, no? Oo. Tumawa lang kami. Tumawa lang kami. tayo, di yun ba? lang. Oo. Kayo talaga, mga ano talaga kayo, no? Swiss-Italian. Yes, Swiss-Italian boyfriend. Also known as Europeo. Yan, Europeo. Oo. Ang gwapo pa naman itong si Norman Bay. Oh. Oo. Bay na Bay. Bay, yes. Oo, Norman Bay. Ito nga, kinumpirma mismo nitong si Bella Padilla. Pero natawa ko dun sa NBI natin, ha? Ayan. Oo, first time kong Malaman. First kong nalaman na bawal pala yun kapag nanghiram ka, bawal pala na hindi solid. Oh, alam mo na pag nanghiram ka, ha? Oo, bawal pala yun. May ano pala yun, May parusa. Oo. Bawal pala yun. Ngayon ko lang nalaman na pag naghiram ka, kailangan isoli mo. Paano ka na-shock? Paano ka na-shock? Sinusoli pala. No? Anyway, Ba yan? sa una pa lamang nagulat ako doon eh. Anyway, going back kay Bella Padilla, mismong si Bella Padilla nga nagkumpirma na hiwalay na sila ng kanyang Swiss-Italian boyfriend na si Norman Bay. Pareho silang bata. Bata pa to si Norman Bay. Unlike doon sa mga nababalita natin na, di ba, kapag ang Pilipina nagkaroon ng afam na boyfriend, medyo may edad na yung afam, di ba? Oo. Oo, yung nasa kanya na yung ano nasa yung mid-crisis na gano'n. Oo, nasa kanya na yung 3 M, di ba? Ganun. Oo. Palagi. Oo, hindi para palaging gano'n. Oo, na yung matandang mayaman, madaling mamatay, parang gano'n. 4 na M pala 'yon, di ba? Yeah. Pero ito kasi batang-bata pa itong sis Italian boyfriend na to ni ano. Ay, oo nga. Oo, bata pa. At mukhang mabait. Oo. Ngayon, ayon dito kay mukhang nakamove on na rin naman itong si Bella doon sa paghiwalay nilang dalawa nito si Norman Bay dahil pabiro na nga niya kung sagutin yung yung tanong sa kanya eh. Oo, kapag tinatanong siya kung kumusta ang kanyang kanyang love life, ang sagot niya non-existence. Non-existence, sabi niya gano'n. Pero sabi niya, very good friends pa rin naman daw sila. Amicable, naghiwalay sila amicably. At sabi niya gano'n, as a matter of fact, sabi niya, tawag ito, dumadalaw pa rin ito sa kanya. Yun naman daw sinabi niya dito na anytime na gusto nito makipag-hangout sa kanya ay pwedeng-pwede. Sabi niya gano'n. Kasi sabi niya, we're friends, kahit na may kanya-kanya na kaming landas, nanatili ang aming pagkakaibigan. Sabi niya gano'n. Yun ang maganda, no? Oo. Kinumpirma nitong si Bella ang kanilang paghiwalay sa isang press con para sa kanyang bagong pelikula. Kasi may bagong movie itong si Bella. Di ba alam naman natin si Bella, hindi lamang artista, di ba? Scriptwriter din at director. Oo, di ba? At ang ganda-gandang bata. Napaka-prangka pa din. Oo, correct, napaka-prangka. Yes. Ayan, kaya itong si wala pa naman daw siyang balak magkaroon ng boyfriend ngayon. Sabi niya ganoon. At sabi niya darating din naman tayo doon sa sitwasyon na yan o sa bagay na ganyan. Ayun. Pero malay mo, kasi maayos ang pag-iwalay na nakakapag-hangout pa rin yung lalaki. naman. Baka mamaya magkabalikan, di ba? Dahil lang siguro sa long distance talaga. Correct, Diba? oo.
Oo, baka ano lang, kailangan lang nila ng, ng space. Yes. Di ba? Para ma-rethink lang nila yan. Correct, oo, ayan. So, yan po aking balitan showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat sa ating Swiss Italian. Ayan, Swiss Italian showbiz reporter na si... Hotdog! Ano lang, hotdog? Swiss Italian Ayan, hotdog. Akala ko. Sausage! Akala ko nga, Swiss... Oo, sausage. Akala ko nga, Swiss Italian spaghetti sauce. Ay, alam niyo ba yung yung sapatos noon na sikat pag nakasuot ka ng ganon? K-Swiss? K-Swiss, di ba? Yes, Pag nakasuot ka ng ganon, grabe no? Ang ano mo? Ang alta-alta mo. Oh yes, ang alta-alta Very mo. richy-richy. Oo. Hanggang ngayon naman, ang ganda-ganda pa rin ng Swiss. Ng K-Swiss na sapatos. Nakita ko nung isang araw nung sa Mega Mall eh. Ayan na. Oo. Ayan na, nakita niya na. Mamaya niyan. Check out Di na ba? yan. Huwag mo na ngayon kasi hanggang 2 araw lang yung binigay sa akin ni attorney. Pag may sahod na, no? Pag may sahod na. Pag nabawi na. Yan, Okay. O siya, ay, salamat po sa mga nasa dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway, gaw-gaw ang bilhin. Ni gaw-gaw ni Ma'am Liway. Hindi ni Ma'am Liway, yung iba yun. Siya, kasama po ni Mama Liway si Mama Susan. Ay, Susan tayo. Yadaw, sa Tagupan. Yadaw, alas 5 na po ng morning. Uwi na si Paring Daniel. Ikalawang oras sa Pinay Gising. Susunod na. Tayo ulit. Ito na. 3 minuto na po. 3 minutes makalipas ang alas 5 ng Thursday morning. Yahoy! Yay! At yahoy na po tayo sa ating attendance check ulit sa ating 22 billion viewers this morning. 22, ayan. Salamat po. Uy, si Badsky Bacana from Down Under. Uy, Nagparamdam siya Badsky. ulit. Ano Oo. meron? Uy, 1 week na raw siya nasa Nueva Ecija. Nasa Pilipinas na pala ito. Hindi lahat na nagpakita kasi wala pa yung kangaroo. Oo nga. Hindi, at saka syempre kasama niya muna ang kanyang family. Oh, yes, Nag-enjoy muna siya sa kanyang family. Oo naman. Ikaw ang kasama. Kala ko ikaw ang family. Hindi no, baka magselo sila Batman sa si JM. Si Papa Adonis mo, hindi na nagparamdam eh. Oo nga. Oo. Naubusan na naman ng load yun. Walang data. Kaya nagpa-disconnect ng wifi ang kapitbahay. Nakikikabit lang pala. Ay sabi, nasa Nueva Ecija, medyo malayo daw sa Manila. Nakakadala lumawas kasi napaka-traffic. Correct, totoo naman. Sabi ng kababayan nating balikbayan, ha? Oo. Kaya masarap talaga kapag ikaw mayroong kakilala na foreigner, sabihan mo sila huwag sila tumira sa Metro Manila. Oo. Para ma-enjoy nila. Yes, para ma-enjoy nila at para malaman nila na talagang paradise ang Pilipinas. Oh yes. Diba? Iikot mo muna sa probinsya. Sa Cebu, traffic na din. Ay, ang traffic doon. Sobrang traffic doon. Parang Manila the second yun. Correct, oo. Unless doon sa mga medyo malalayong lugar sa Cebu. Ayun, medyo maganda-ganda pa. Katulad yung pinuntahan namin doon sa Cebu, nakalimutan ko lang pangalan, yung merong millions of sardines. Sa Mandawi ba yan? Hindi ba sa Mandawi? Hindi, maganda. Okay. O, si E.L. Adona. Oslob yata yun. Oslob. Parang ganun. Oh. Layo na kasi ata. Medyo far-flung na ata ng konti from the city proper eh. Si E.L. Adona, si Upholstery, good morning! Good morning! E.L. ba yan? Si E.L. Adona, sabi niya, salamat, palagi kayong masaya araw-araw. Ay. Of Wala course. kaming choice. No choice. Wala kaming no choice. Lagi lang kaming busog. Ayan. At may budget. Kuyang Nelson Malina, good morning! Good morning, Papa Nels! Nelson! At si Virgie Jarvis, ayun, nagparamdam Social ulit. ng apelido, no? Virgie Jarvis, parang alalay ni Iron Man. Ayun. Si Jarvis. Si Mama Nora Teodones. Ayun, blessed Morning. morning daw. At si Papa Ronald, Idol Domingo. Papa Ronald, good morning daw kay Gandang Anto. How's your training daw? Parang gusto mo maging kabit ko, ah. Ay, may kabitan na naman may kabitan na naman magaganap. Tandaan si Kuya May Ronald. kabitan. Parang sampayan lang ang dating, eh, no? May kabitan. Kasi, alam niyo naman ako, pag nabanggit, masasabi, ay, eto na si Batman! Oh. Ay, Ayan aga na. ni Batman. Aga ni Batman ngayon, ha? Aga, Mga asar, ha? Parang feeling ko kailangan ko i-load yung nasa may mobile version ko kasi may mga nag-comment na kanina na hindi na naman lumalabas. Ayun di ba? Ayun Marilyn mamaya si Batman. Marilyn Carpo from Cagayan Valley. Oy, parang bago. Mga Marilyn, good morning. Marilyn, good morning. Sabi ko na may mga bago dito na hindi ko na naman nabasa. Ayan, si Kuyang Tristan Wyatt Gulay. Good morning din daw. Ayan, Mama Susan Heronimo, good morning din sa'yo. At ayan na nga, sinasabi ko, si Papa JM ni
Anton. Ayan o. Si Gian. Oo, Good Pinoy morning. gising na raw. Hi to Boss Daryl Pogi. Salamat. Ma'am Larmaine ganda. Ay, thank you. Number 1 na gumaganda. Ay, gumaganda. At super ganda. Ayan. Madam Superlative Anton. yan. Ayan, di ba? Napaka-superlative naman sila. Ito na naman ang mga dapat nyo sinasurvey watching the number 1 radio news program na laging regular alarm niya daw araw-araw. Ayan. Ayun. Buti naman, nabubulahaw at nagigising ka namin. Oo nga. Ito na si Mama Erna! Ay, Aga! Aga ng Erna. Ayun. At may viewer tayo from... Bakit? maaga si Erna. Ayun. Tama. Girl naman yun, di ba? Ang aga ng girl na yan. Ay, from Saudi Arabia, Jenny Facundo. Erna. Jenny Facundo Loquinte from Saudi Arabia. Wow! PSA. Napakalakas talaga natin sa Saudi Magkano Arabia. gold ngayon dyan? Ayan. Bili-bili na. Oo. One of the best investment is gold. 5-2 ngayon dito sa ata. Per gram? Oo. Wow. Medyo mataas ang price. Ito na, punta na natin si Batman. Good morning daw sa number 1 na show sa umaga, ang Pinoy Gising. Lalo na raw sa ating tatlo. Larmaine Daryl, hi lang daw. Hi. Thank you na-recognize mo kami. We're so happy. At ang nag-iisang respetadong. Ayan na naman siya. Ano talaga? Talaga po. Para hindi ko matanong sarili ko yun. Ayaw mo kasi nire-respeto, gusto mo binabas. Ay, yan. Kasi yung pinapalakura. Kasi nandun ang excitement. Andun ang thrill. Oo, nandun ang excitement talaga. Nag-iisang respetadong showbiz reporter, ikaw daw ay nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Paglingkuran kita. Si Anta lang inutukoy niya na kamukha at kaboses daw po ni... Ayan. Every now and then I get a little bit lonely. The Who. Sino nga yan? Bonnie Tyler. Every now and then I get a Talaga ba? Alam ko na ba turn around? Turn around. Fried rice. Ayan. Doon naman naihambing Tari natin. ng patawa ni Papa Daryl, ha? Ano? Ang tari ng patawa mo. Fried rice. Ay, nako, halatang gutom na naman ang angkor na ito. Ayan, pero thank you as always at good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Oo, salamat po sa inyong pagsuporta at pagmamahal, lalo na sa pagmamahal nyo kay Anton. Hindi matawaran. Thank you. Pero- Si Bonnie Tyler is a black American? Black American niya ba si? Parang hindi, parang white Hindi siya. ba? Oo. White ba siya? Alam ko white si Bonnie Tyler. Okay. Tama, white si Bonnie Tyler, hindi siya. Ayun. Thank you so much sa Si pagmamahal Ian lang ninyo. Pero ang Si pinaka Ian lang, ang black. Ayan. Ayun, speaking of pinaka nagmamahal, si Ian ang pinaka nagmamahal kay Anton. Yes, oo. Walang tatalo. Kahit na pagka ang I love you to ang sagot niya, sorry sir. Ay, thank you so much. Kaya hindi ko maano ngayon eh. Parang hindi ko maano. Sino ba talaga mas matimbang sa akin? Sino Si nga ba? Ian Artico na o Ang si dami. Lloyd Luna? Lloyd Luna, good morning! Sir, Kambal good kasi morning. dalawa eh. Tapos nagsalita pa si Ian Gapo na, magandang araw mga katrabaho. Ang lupit mo, kala ko, good morning lang kaya, may katrabaho pang kasama. O siya, 10 minuto na pala. Salamat po at magandang morning sa lahat na nakikinig sa 88 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. At sa ating lahat. Ikalawang oras na po ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Main Barreto. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Naalala ko ba si Ian kung paano kanyang good morning. At good morning, Anton! Isang bagsak. Anton. Ang lalim eh. Narito na po muli ang headlines ngayong Thursday morning. Articles of impeachment laban kay VP Sara na pagdesisyonang itago muna ng Senado. Pinoy Gising! 2 buwang pagpapatigil ng rice importation na inaprubahan ni PBBM. Pinoy Gising! Ilang transport group patuloy na nananawagan sa pisong provisional jeepney fare increase. Pinoy Gising! Employment rate o yung bilang ng may mga trabaho sa bansa tumaas. Pinoy Sa Gising! ibayong dagat, 2 government officials sa Ghana patay sa pagbagsak ng sinasakyang helicopter. Pinoy Gising!
Sa ating sports, Filipino chess master Ruel Abelgas pumangalawa sa Asian Amateur Chess Championships sa Hong Kong. Pino Gising! Nakapag-NBA. LPI na to eh. Oo. Ayan, LPI. Ako na? Oo, ikaw na. Totoo nga ba na ang labis na paggamit Fried rice. ng AI, hindi fried rice, AI, mali ka na naman, AI. Kala ko oo. fried rice. Totoo nga ba na ang palabis na paggamit ng AI ay very good? Oo, tama naman. Tama yan. Gamitin Malaking ang tulong. toto. Oo, malaking tulong. Dapat nga ngayon may mga seminar na regarding AI, no? Para makatulong sa mga... Oo. At para magamit ng maayos. Although na-abuse din siya. No? Yun nga. Silang course, Oo, ang Mapua. Meron na Mapua? Alam ko. Oo. Digital. Parang nakita ko sa kanilang sa kanilang page. Yes. Tsaka sana maging part yun yung proper use of AI talaga. Na hindi lang Yes. basta use of AI. Correct. Again, totoo nga ba ng labis na paggamit ng AI ay nagpapababa ng thinking skills? Mamaya, let's prove it. Pino Gising! Meralco refund ipapadala sa pamamagitan ng mga e-wallet. Kumpirmahin natin yan mamaya sa Fact or Fake. Pino Gising! At sa mga naglalaki ang ulo! Yahoo! Ni Mama Beth! Hi, friend! Hi, friend! Hi, Franny! Oh, Freddy. Franny! Millennial yan. Millennial! Tapos pag nakita kayong dalawa, Oh. Freddy's. Di ba? Tawagan namin dalawa, Franny, pero matatanda na kami. Ayan, Ding Dong Avanzado, naging emosyonal na magbigay ng mensahe sa anak na si Jada. Pino Gising! At sa isa pang malaking ulo! Eh. Secret na yun. Okay. Bye. Nang balitang showbiz, SB19 member na si Josh Cullen manangako magiging mabuting ama kapag nagkapamilya na. Dapat lang. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Pareto sa Pino Gising! 14 na minuto na po, 14 minutes makalipas ang alas 5 na morning! Bako ulit tayo sa detalye ng mga balita. Pino Gising! Nagkomento si Office of the Vice President spokesperson Ruth Castelo hinggil sa ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na sinasabing magkaibigan sina Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon kay Attorney Castelo, kung totoo man na magkaibigan ng dalawa, tiyak na maraming matututunang tips si VP Sara kay dating Vice President Robredo. Sinabi ni Senator Trillanes na ang pagiging magkaibigan ni na VP Duterte at dating VP Robredo ang dahilan kaya si Senator Risa Hontiveros ang napupusuan niya sa pagkapresidente. Sa 2028 elections, binanggit din ito ang track record ni Senator Hontiveros sa paninindigan sa mga Duterte at sa pagpapanagot sa vice-presidente. Naharap si Vice President Sara sa isyong impeachment kaugnay ng maling paggamit umano ng pondo ng bayan, kabilang na ang confidential fund. Pino Gising! Walang ideya o hindi alam ng OVP kung nasaan si Vice President Sara. Ito mismo ang kinumpirma ni OVP spokesperson Ruth Castelo sa gitna ng kinakaharap na impeachment case ng Vice Presidente. Gayunpaman, sinabi ni Attorney Castelo na ginagawa ng tanggapan ng kanilang trabaho upang matugunan ng pangangailangan ng mga Pilipino sa kabila ng kakulangan sa budget nito. Tiniyak din ng OVP na ipagpapatuloy nila ang relief operations sa mga apektado ng nagdaang bagyo at habagat. Pino Gising! Nirerespeto ng Office of the Vice President ang naging resulta ng survey ni Vice President Sara Duterte na nagpapakita ng pagbaba sa trust at performance rating ng publiko para sa pangalawang Pangulo. Bumaba sa 4% ang trust rating na pumatak sa 54%. Malaki rin ang ibinaba ng kanyang performance rating na nasa 50%. Ayon kay OVP spokesperson Ruth Castelo, iginagalang nila ang resulta ng anumang survey. Sa kabila nito, tiniyak ni Attorney Castelo na kahit bumagsak ang performance at trust rating ni VP Sara, magtatrabaho pa rin ang tanggapan at pagbubutihin ng kanilang serbisyo para sa mga Pilipino. Pino Gising! Sa ibang balita, sinimulan na ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-imprenta ng mahigit 200,000 roadshow ballots bilang bahagi ng pagsasagawa ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa October 13.
Ayon kay Comelec spokesperson John Rex Laudianco, gagamitin ang mga ito sa demonstrasyon ng automated counting machines na nakatakda sa susunod na buwan. Bukod dito, mag-iimprenta rin ng training ballots para sa mga election board. Dagdag din ng tagapagsalita na aabot sa 2.2 milyong opisyal na balota ang iimprenta para sa formal na halalan na gagawin sa National Printing Office sa Quezon City. Pino Gising! Iniyak naman po ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na kanilang i-validate at iimbestigahan ang sinasabing mga ghost flood control project. Paglilinaw ni Secretary Bonoan, upang ma-validate na totoo ang sinasabing ghost flood control project ay kailangan muna nilang isa-isahin ang mga proyekto. Sakali anya wala silang makita sa kanilang report ay saka pa lamang makikita na mayroong nasabing ghost project. Magugunitang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananagot kahit ang mga kaalyado niya sa oras na makitang sangkot ang mga ito sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Pino Gising! Umabot naman sa 7 pasyente sa San Lazaro Hospital sa Maynila ang namatay bunsod ng leptospirosis sa unang 5 araw pa lamang ng Agosto. Kinumpirma ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico na pawang lumusong sa kasagsagan ng mga bagyo at habagatong Hulyo ang mga pasyente, kabilang ang isang 16 years old. Ayon kay Dr. Suplico, 45 leptospirosis patients ang nakakonfine sa San Lazaro kasama ang 15 minor de edad. Napapansin niya na medyo agresibo ang malalang sakit ngayon at sa loob ng 2 hanggang 7 araw ay nagkakaroon ng komplikasyon sa bato, atay, baga o respiratory system ang mga pasyente. Karamihan ng mga isinusugod na lepto patients ay mula sa Metro Manila, Cavite at Laguna, kabilang ang 4 na nakakonfine sa intensive care unit. Samantala, umabot sa 44 ang leptospirosis cases sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City hanggang kahapon. Batay naman sa record ng Department of Health, mahigit 500 leptospirosis cases na ang naitala sa buong bansa hanggang nitong Hulyo, pero walang datos kung gaano karami ang nagkasakit dahil sa magkakasunod na bagyo at habagat. Pino Gising! Sa oras po natin na 19 na minuto, 19 minutes makalipas ang alas 5 ng Thursday morning. Aring tanggap muna tayo ng mga report. Pamahalaan, pinaalalahanan ng mga magpaparehistro para sa BSKE o Barangay at Sangguniang Kabataan Election na gumamit ng government-issued IDs at hindi barangay certificate o sedula. Ito ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdez. Pinaalalahanan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga magpaparehistro para sa barangay at SK elections. Kaugnay nga ng ipipresentang ID sa Bagong Pilipinas ngayon, binigyan diin ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na hindi sila tumatanggap ngayon ng barangay certification, sedula at employees ID. Naranasan na raw kasi nilang mapeke at karniwan ay naabuso ang paggamit nito dahil ang nakasaad sa certification ay hindi naman ang totoo nilang tirahan o address. Kaya ang maaarian niyang dalhin ay government issued ID tulad lamang ng National ID, SSS, GSIS, PRC Driver's License at IBP ID. Basta mga ito ay kakikitaan ng address, pangalan at larawan. Para naman sa mga mag-aaral 15 to 17 years old at wala pang National ID, pwede anyang gamitin ang school ID at library card. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Tawag pa tayo ng Patrol Report. Senado, wag daw gamitin ng Kamara na playground para sa mga pansariling interes. Sino nagsabi niyan? Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Huwag niyong gamitin ang Senado na playground para habulin ang inyong mga kaaway sa politika. Ito ang mensahe ni Senate President Chis Escudero sa mga taga-Kamara de Representantes ng magtalumpati para ipaliwanag ang kanyang yes vote sa motion ni Congressman Rodante Marcoleta na i-archive na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Escudero, hindi nila gusto na maging kasabwat sa anumang pinaplano ng mga leader ng Kamara de Representantes.
kung may ilan daw na handa makipaglaro sa mga gustong gamitin ang Senado para sa kanilang pansariling interes, iginiit ni Escudero na hindi siya yuyuko kahit dumugin ng maraming tao at hindi siya matatakot sa pinakamaiingay at mga bumabatiko sa kanya sa paghawak sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Escudero, hahayaan niya na maitala sa kasaysayan na pinili ng Senado ang konstitusyon, ang rule of law sa pamagitan ng pagdidepensa sa integridad ng kataas-taasang hukuman at panatilihin ang sistema ng check and balance sa ilalim ng ating Republican system of government. Sinagot din ni Escudero ang mga bumabatiko sa kanya o sa Senado sa naging paghahawak at mga naging hakbangin may kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang bahaging pahayag ni Senate President Escudero. To these people, I say this. The Senate is not your playground to run after your political enemies. We are not an accomplice in any grand scheme. While others may be willing to play your game, I am not. I will never bow to a mob. I will never cower to the shrillest of voices. Let history, Mr. President, record that in this moment, we chose the Constitution. We chose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government. Let this chamber be remembered, not for the passions we inflamed, but for the principles we upheld. I vote yes to the motion, Mr. President. I vote yes to the rule of law, yes to the Constitution, yes to the supremacy of the Supreme Court in interpreting it. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong naka sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pa pong report. Palpak na online driver's license renewal system ng LTO dapat ipaliwanag kay PBBM at DOTR Secretary Dizon. Detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Dapat ay pagpaliwanagin ni Pangulong Bongbong Marcos at ni DOTR Secretary Vince Dizon si LTO Assistant Secretary Bigor Mendoza sa reklamo ng mga kababayan natin na nahihirapan na mag-renew ng kanilang online driver's license sa pamamagitan ng online driver's license renewal system ng Land Transportation Office o LTO na kamakailan ay mismo si DOTR Secretary Vince Dizon pa ang nanguna sa paglulunsad nito. Ayon sa mga reklamo, ay lumalabas na ilang mga OFW sa ibayong dagat at ilang mga kapwa nating mga nag-renew ng kanilang lisensya gamit ang online driver's license renewal system sa punto ng medical exam at minsan naman ay nasa final stage na magbabayad ay hindi ito gumagana o nagkakaroon ng system na failure. Ang mga ito ay dumaan sa eGov portal at kumpleto naman ang detalye subalit sa medical exam o kaya sa pagbabayad na lang ang problema. Ang ilan naman na nasa Kalakhang, Maynila ay wala pa rin nakukuha na kumpirmasyon kung kailan sila pwede na magbayad para makumpleto ang kanilang application sa Online Driver's License Renewal System o ODLRS. Kung anuman ang technical na problema ay dapat anyang ipaliwanag ito ni LTO Assistant Secretary Bigor Mendoza at dapat ay malaman ni DOTR Secretary Vince Dizon at wag nang intayin na mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang magsagawa ng investigasyon sa nasabing reklamo. Ang mga insidente ng palpak na online driver's license renewal system ay naganap sa Toledo, Cebu, Davao, Rizal area, Metro Manila, Hong Kong at Singapore. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Simpilo Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa
Samantala sa ating showbiz, Dingdong Avanzado naging emosyonal nang magbigay ng mensahe sa kanyang unika iha ito, si Jada. Yes. Alamin natin ng balitang yan mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na nga! Ano na? Actually, hindi lang only kaiha only child talaga siya. Okay. Yes. Sayang Only child. naman. Ano no? Sayang. Oo, kasi ang ganda-ganda ni Jada. Sobra. Ganda. Ayaw, nagpunta dito yan, di ba? Yes. Ang ganda-ganda. It's a combination of Jessa and Dingdong talaga But more on Jessa Yes. Di ba ang ganda-ganda ni Jessa sa Ragosa? Di ba? Kaya nga sayang isa lang naging anak nila ng dalawa. Kasi siguro may edad na si Jessa at saka si Jessa nung Parang si Richard din, tsaka si Lucy. Oo, di ba? Sa bagay, pero si Lucy noon medyo bata-bata pa, pero talagang hindi na sila binihiyaan ng Isa yan sa natanong ko kay kay Richard nung na-invite nila ako doon. Sabi ko, ba't hindi nyo sinundan si Si Juliana. Sayang naman. Sabi niya, wala Sabi niya, hanggang doon lang ang kaya Sabi niya, ganun, yun lang binigay sa amin. Wala Sa bagay, God's will naman talaga. Correct. If it's that lang, yun talaga yun. Oo. Meron namang, di ba, meron namang gustong, meron naman para ko ba sabihin, gusto maraming anak pero ayaw talaga Diba? May iba nga, di ba, basketball team pa yung lagi nilang binabalak daw at least meron. Yun importante. Yun ang importante. At least nagkaroon kahit isa, di ba? Yep. Ito na nga, going back dito kay Dingdong Avanzado, sa interview sa kanilang dalawa nitong sa kanilang dalawa ni Jada, silang dalawa kasi ang guest sa isang interview inamin ito ni Dingdong na naluha itong si Dingdong nang sabihin niya na hindi niya alam kung na-appreciate lahat nitong si Jada ang mga ginagawa nila para dito. Sabi niya, hindi ko to sinasabi para i-put you down, pero sinasabi ko to para to make you a better person. Sabi niya gano'n at naiyak na siya, naluha na siya. Natatakot daw kasi itong si Dingdong nang pasukin na nitong si Jada ang mundo ng showbiz. Kasi sa showbiz daw kasi walang katapusang walang katapusan na kailangan mong i-prove sa iba ang iyong sarili. Kailangan daw much better pa ang iyong susunod na gagawin kaysa sa iyong huling performance. Yun daw talaga yun. Hahanapan ka lagi ng kagalingan ng mga tao kapag pinasok mo na ang mundo ng showbiz. Magulo pero makulay. Araw-araw may patunay ka dapat sa kanila. Yun, dapat ka, tama yun. Meron ka dapat patunayan araw-araw at kailangan isurpass mo nga yung huli mong performance sa susunod mo na performance. Sabi niya gano'n. Ayon naman dito kay Jada, naiyak na ito si Jada at nang sabihin nito na lahat daw ng mga ginagawa sa kanya ng kanyang mga magulang ay sobra niyang na-appreciate. Sabi niya gano'n. At sabi niya, lalo na raw yung mga wisdom na binibigay ng mga ito sa kanya ay hindi niya nakakalimutan. Lalo na raw yung yung sinabi ng mga ito na ayaw nilang yung mga pagkakamali ng kanyang parents ay ayaw nilang maranasan nitong si Jada. Kasi ilang taon na ba ito si Jada? Medyo parang Di ko maalala. Pero Parang 20 plus na. Oo, parang gano'n. Oo, pero sabi niya gano'n, grabe daw ito may in love. Ay, talaga? Oo. Kaya sabi niya, nagtanong ito si Jada kung kapag ka nasasaktan ba, kung nagkakaroon ba ako ng heartbreak, nararamdaman niyo rin ba? Sabi ni Dingdong, lahat ng heartbreak mo ay heartbreak ko din. Which is tama naman. Oo, ganun, di ba? Oo, actually, mga tatay talaga yung pag kami kasal nga ang message. Pag Totoo. ayaw mo na, isoli mo na lang. Oo, di ba? Ganun. Oo, ang tatay talaga masyadong emosyonal. Sa daughters. Oo, na hindi lamang kasi nila maipakita, hindi lamang mailabas. Pero lalo sa kanilang mga anak na babae, grabe talaga. Very protective sila. Super. Oo, very protective at very emotional sila pagdating sa, para silang babasagin pagdating sa mga anak na babae. Fragile. Oo, napaka-fragile nila pagdating sa anak na babae na sobrang konting lamang na kailang anak na babae sila na yung naapektuhan ng gusto ng todo. Yan. Kaya ayun, ayon kay Jada, lahat naman daw ng mga sasabihin at pangaral sa kanya ng kanyang parents ay isinasa puso naman niya. Sabi niya gano'n. That's the most important thing. Correct. Isa puso ang turo. Anyway, naman nakibalitan showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Daddy Ton. Salamat. Yun nga, Papa Ton. Papa Ton. Wow, Papa Ton. Ayan. Parang Papa Cologne lang. Thank you so much.
much. Oy, dyan lang po kayo, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy! Gising na! Aber, baka balik kayo, ha? Oo nga. Alas 5:31 na po ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! 35 minutos na po, 35 minutes makalipas ang alas 5 ng morning! Sa ating pagbabalik ngayon, iyon, ay thank you. Sa ating pagbabalik ngayon, tuloy-tuloy ang ating pagtanggap ng mga report. Iba't ibang grupo mula sa civil society organizations at militanteng grupo nagsagawa ng kilos protesta dahil para ipanawagan niya po kahapon ng pagpapanagot kay VP Sara. Detalye mula ka Patrol 5, Aya Yupanco. Tinatayang 5,000 ralista mula sa civil society organization ang nagprotesta sa labas ng Senado para ipanawagan ang pagpapanagot kay Vice President Sara Duterte. Apila ni Akbayan President Rafael David sa Senado, huwag madaliin ang pag-absuelto kay VP Sara at sa halip ay gampanan ang kanilang constitutional duty na maging patas sa taong bayan. Kinalampag din ni David ang Korte Suprema para dinggin ang mga inihaing motion for reconsideration at baliktarin ang naunang desisyon nito sa impeachment case. Nagpasya na ang Senado na i-archive ang impeachment case ng Vice Presidente matapos itong paboran ng 19 na senador sa ginawang botohan sa sesyon kahapon. It is background number 5. Ay, pang para sa implemento ng lakas. DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tawag pa tayo ng isang patrol report. Desisyon ni Pangulong Marcos na suspindihin ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 60 araw, suportado ng liderato ng Kamara. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang pag-aangkat ng bigas sa loob ng 60 araw simula Setyembre 1 na hakbang upang protektahan ang mga magsasaka at bigyang pagkakataon ng bansa na muling ayusin ang mga prioridad dito pagdating sa seguridad sa pagkain. Anya, ang matapang na tugon ng Pangulo ay hindi lang basta pagbabago ng polisiya, kundi paninindigan na masolusyonan ang lumalalang hinanaing ng mga magsasakang Pilipino at mga agricultural stakeholder. Sinabi ng lider ng Kamara na ang pansamantalang pagtigil ng importasyon ay isang mahalagang pagkakataon upang muling bumangon at palakasin ang lokal na industriya ng bigas. Binigyan din ni Romualdez na matagal nang naghihirap ang ating mga magsasaka kung saan sa kada anihan bumabagsak ang presyo ng kanilang produkto sa merkado dahil na rin sa imported na bigas. Dagdag pa ng House Chief na ang suspensyon ng Pangulo ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon para makapagpahinga, mag-reset at gumawa ng mga konkretong hakbang na makatutulong sa mga magsasaka. Hinimok ni Romualdez ang mga ahensya ng gobyerno na gamitin ang panahon ng suspension upang sugpuin ang hoarding, manipulasyon sa presyo at iba pang mapang-abusong gawain na nagpapahirap sa parehong mga magsasaka at consumer. Muling iginit ni Speaker Romualdez ang kanyang commitment sa House Bill No. 1 o ang RICE Act na layuning ibalik ang regulatory power sa National Food Authority o NFA, bigyang mas malaking kapangyarihan ng pamahalaan sa pamamahala ng importasyon at magtakda ng makatarungang presyo ng palay na tumutugon sa hirap at pagsisikap ng mga magsasaka. Nanawagan si Romualdez sa Kongreso, ehekutibo at sa lahat ng stakeholder na magkaisang repasuhin at pagbutihin ang rice tarification law upang ito ay maging tunay na makatao at angkop sa pangangailangan ng mga Pilipino. Tiniyak naman ni Speaker Romualdez sa publiko na nakahanda ang Kamara na makapagtulungan sa pamahalaan sa pagpapatupad ng mga matatapang at makataong reforma na magprotekta sa mga magsasaka, magpapatatag ng presyo at sisiguro sa kinabukasan ng bansa. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ngayon naman mga balita mula sa Metro Patrol.
NBC Graduates 2025 at pamilya binati ng kinatawan at pamahalaang lungsod ng Navotas. Libreng pag-aaral, abay, good news tuloy pa rin. Detalye mula kay Mama Beth Samson. Nagpaabot ng pagbati sa mga ngiting tagumpay na mga nagsipagtapos sa Navotas Polytechnic College, pati na rin ang kanilang mga magulang, professors, mga opisyal at staff ng NPC, mga Navotas City officials at lahat ng naroon sa Navotas Convention Center para sa graduation ceremonies ng Batch 2025. Ayon kay Navotas Representative Toby Chanco at Mayor John Ray Chanco, daman nila na ninanamnam ng lahat ng naroroon ang matamis na katas ng kanilang pagsusumikap at pagpupursigi. Bago pa man naging batas ang libreng college education, ay pinatupad na ni Mayor John Ray at Kong Toby ang NPC na hanggang ngayon ay libre ang mag-aral dito bagamat lahat sila ay nabotenyo. Kaya sa mga naghahanap ng mapapasukang kolehiyo, mag-enroll na nila sa bago, mas malaki at moderno na NPC hanggang August 18. Marami pang iting tagumpay sa inyong mga pamilya, kaya pagpatuloy lamang ang papupursige at lahat ng nais maabot sa buhay ay kayang-kaya. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, 340,000 pesos na illegal na droga at baril nasamsam sa lungsod ng Malolos, Bulacan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, good morning. Sa pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, 2 suspect ang naaresto sa tinatayang nasa halagang 340,000 ng shabu ang nakumpiska ng Malolos PNP sa isang matagumpay na bypass operation sa Barangay San Gabriel sa lungsod ng Malolos. Ayon kay Colonel Angel Garciliano, Acting Bulacan Provincial Director, at sa ulat ni Colonel Romel Deneblaso, Malolos, hepe ng Malolos, ay ang suspect na kinilalang sina alias Bong at 47 anyos at alias John G at 38 anyos na kapwa-residente ng Barangay San Gabriel ay nasa kote bandang alas 11 ng gabi nitong nakaraang araw. Nasamsam sa mga suspect ang 5 sachet na hinihinalang shabu at tinatayang halagang 340,000 at isang kalibreng baril na 45 baril na walang serial number, 6 na bala, isang gun holster. Ang sa operasyon na sinagawa ng operatiba ay nagresulta nga nitong pagkakaaresto sa 2 suspect at sila'y nahaharap sa RA 9165 at 10591. Sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Garciliano, Provincial Director, patuloy ang masigasig na kampanya ng kapulisan kontra illegal na droga at pagpapatupad ng batas para sa kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Mula rin sa Bulacan, Metro Patrol Welles para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mula Metro, ronda tayo sa probinsya. Isang wanted person sa bayan ng Paway, Ilocos Norte, arestado. Kung sino yan alamin sa report ni Kuyang Ronald Idol Domingo. Inaresto na police station ang isang wanted person sa tulong ng National Police Clearance na flag ang individual bilang HIT or HIT sa panahon ng proseso ng pag-verify ng National Police Clearance System. Sa pag-verify, inaresto ng tracker team ng Paway Municipal Station ang nasabing akusado sa visa ng warrant of arrest. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat at Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Voters registration sa Comelec Naga patuloy na dinadagsa. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Apat na araw na lang ay magtatapos na ang voters registration ng Commission on Election bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan election sa buwan ng Disyembre. Dito sa Naga City, umaabot na sa 1,163 na mga bagong botante ang naitala ng tanggapan ng Comelec Naga. Kasali na dito ang mga nag-iedad 15 hanggang 17 anyos na boboto sa sangguniang kabataan. Habang nalalapit ang deadline ng voters registration sa darating na August 10, 2025, ay patuloy
patuloy ang pagdami ng mga nagpaparehistro sa Commission on Election. Sakali umanong ipagpaliban ng eleksyon sa Desyembre, ay muli namang magsasagawa ng voters registration ng COMELEC upang bigyang daan ang mga bagong botante sa susunod na eleksyon. Ito ang Ronda Patrol. Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mula Bicolaya, panig tayo ulit ng Norte. Isang pampasabog na diskubre sa lungsod ng Batak. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Nadiskubre ng Barangay Kagawad ang isang pampasabog habang naglilinis ng kawayan malapit sa kanyang tirahan sa lungsod ng Batak. Sa pagresponde na kaagad na ligtas na na-recover ng mga tauhan ng City of Batak Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Jerome Wangki, officer in charge kasama ang IUD team, ang isang M76 rifle grenade at isang caliber 50 caliber cartridge. Hinimok niya ang publiko na manatiling mapagbantay at iulat ang anumang kahinahinalang bagay o aktibidad sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Naglilingkod ng tama. Pino Gising! Stand by, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Bangon na energy! Alas 5:46 na po ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Alas 5:49 na po ng morning! Ayun! Balik tayo sa pagronda sa probinsya. 5 minutong pagsasagot sa 911 na tawag nagresulta sa pag-aresto sa suspect sa pagnanakaw dyan po sa bayan ng Paway, Ilocos Norte. Detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Nagatanggap ang Paway Municipal Police Station ng ulat ng 911 call tungkol sa naganap na robbery sa isang lokal na tindahan sa Barangay Suba, Paway, Ilocos Norte. Kinipirma ng responding unit sector na dalawang malaking halaga ng cash na umigit kumulang 62,500 pesos ang ninakaw. Inilunsad ang nakatutok na hot pursuit operation sa tulong ng mga barangay officials at ang testigo na aresto ang suspect sa kanyang tirahan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, 2 magsasaka sa Laguna tinamaan ng kidlat. Isa patay, isa sugatan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Tinaman ng kidlat alas 2 ng hapon kahapon kung saan isa ang nasawi, samantalang isa naman ang sugatan. Kinilala mga biktima na sina Fernando Mendoza, 56 anyos, pinalad naman nakaligtas si Felix Pider, 61 taong gulang, kapwa mga residente ng Barangay Bayside o Bayside, Barangay Gatid, Santa Cruz, Laguna. Ayon kay Gatid Barangay Chairman Eric Panisan Ambrosio, nagsasaka ang 2 biktima sa nabanggit na lugar nang sumama ang panahon, bumuhos ang malakas na ulan kasunod ng malakas na dagundong ng kulog at kidlat na siya tumama kina Mendoza at Pider. Mabilis naman ipinagutos si Chairman Panisan na dalhin sa pagamutan ng mga biktima kung saan idineklarang patay ang isa sa mga ito. Nangako naman ng pinansyal na tulong si Chairman Panisan sa mga pamilya ng 2 biktima. Arman Kame mula Calabarzon, nagulat para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Mula Calabarzon, palikulit tayo ng Norte. Isang lalaki sa bayan ng Marcos, Ilocos Norte, arestado sa isang drug bypass operation. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Arestado ang 55 anyos na lalaki sa matagumpay na anti-drug bypass operation na isinagawa ng Marcos Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Genevieve Maramagda. Ito'y ang pagkipag-ugnayan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 sa Sitio San Juan, Barangay Escoda, Marcos, Ilocos Norte. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasampa na ng kaukulang kaso sa paglabag ng Republic Act 9165 o illegal Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang
ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa simpilang may tutong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. 8 katao ang nasawi kabilang ang 2 government official sa Ghana matapos bumagsak ang sinasakyang helicopter sa Central Ashanti Region. Kinilala ang 2 opisyal na sina Defense Minister Edward Omane Bowama at Environment Science and Technology Minister Ibrahim Murtala Mohamed. Batay sa inisyal na investigasyon ng Ghana Armed Force, patungo sana ang mga biktima sa isang gold mining national event nang bigla na lamang mawala ang kanilang radar sa sinasakyang helicopter ng mga ito. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa aksidente. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Good morning! Hindi umabot si Ian sa kanyang pagpunta ngayon dito. Kaya ako muna ang mag-sports update. Nasungkit ng Filipino chess master na si Roel Abelgas ang ikalawang gantimpala sa naganap na Asian Amateur Chess Championship dyan po sa may Hong Kong. Nagtala ang Dasmariñas City Pride na si Abelgas ng 8 panalo at 1 talo sa pagtatapos ng rapid competition. Inungusan ni Abelgas ang iba't ibang kalaban mula China, India, maging ang International Chess Federation o FIDE master mula Hong Kong na si Henry Ho. Kahit kinulang para makakuha ang unang pwesto, nananatili namang masaya sa kanyang naging magandang performance ang naturang Pinoy Chess Master. Pinoy Gising! At syempre sa ating showbiz, SB19 member na si Josh Cullen nangako magiging mabuting ama kapag nagkapamilya na. Hindi dapat yung pinapangako, no? Ginagawa. Yan. Yun. Alamin natin yan mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted. Yan. Ano ka ba? Good! Okay, natawa ka ngayon. Okay, sabi mo sa akin. Kaya nilipin mo ko sa pagkain ngayon. Yan. Kwan beef. Karnit. Seryoso ako. Naku, sorry po pinag-usapan lang kami na Na hindi nyo alam. Hindi pwede i-vulgar on air. Oo. Ngayon? Seryoso. Mahina. Ay, okay na. Ito kasi, if looks can kill. Ano yun? Aray ko. Kaya nyo pa. Sabi ni Malupiton. Aray ko. Ay, naka. Ay, ito na nga. Punta na tayo din sa ating balitang showbiz. Si SB19 na member na si Josh Collins. Alam mo pala, ito si Josh, sabi mo nga, hindi dapat sinasabi. Dapat ginagawa. Ay, hindi. Sinabi niya ito kasi matagal pa naman siya magkakaroon ng pamilya. Hindi masasabi. Hindi masabi. Pero at least may pangako. At saka yung pangako na yon, sinabi niya on air yon. On the record. On the record. Yan, Diba? Kasi at least ito, kasi kaya gusto niya magkaroon ng ganon. Kaya, ayan, kaya gusto niya magkaroon ng maging mabuting ama at magkaroon ng masaya at maayos na pamilya. Dahil siya pala isang, lumaki siya sa isang single mom. Okay. Oo. Usually naman ganun talaga. At lahat daw ng hirap naranasan niya para mga kahit daw yung pambili ng pagkain kailangan niyang paghirapan, pambili ng kung ano-ano, kahit daw pambili ng ng hininga kailangan niyang Oo. Talaga sinabi. Binanggit niya yun talaga na kinailangan niya maghirap para lang makahinga siya, makabili siya ng panghinga. Alam mo gano'n na siguro out of the blue na banggit niya lang iyon. Ay gano'n. Pero actually hindi ko alam na siya, kasi alam ko siya ang pinakamayaman doon sa grupo. Sa grupo. Okay. Kasi nag-aral siya sa Lazal eh. Oo, hindi ko alam kung baka scholar. Most probably. Oo, kasi nung ito para lang malaman nila, nung inintroduce sa Pilipinas ang SB19, 5 lang kami, kasama ko sa 5 na press na
nag-cover, Invite, oo. na-invite. Okay. Oo. Isa ko sa 5 na Naka-cover na-invite na, na-cover ito. Kaya naitanong ko sa kanila, kasi hindi pa sila masyadong noon. Alam mo, ang Pilipinas, di ba, ang gusto ng mga mga Pinay, ang grupo, mga gwapo. Yes. Oo. Exactly. Oo. Kaya tinanong ko sila noon, wag magalit yung yung mga SB fans, SB19 fans. Tinanong ko talaga sila sa manager na di ba dapat may mga itsura? Kasi yun ang gusto ng mga Pilipino. Yung Ang Pilipino kasi ganun eh. Oo. Oo, sa itsura Appeal talaga. kagad sa itsura. Yes, Oo. sabi niya, alam mo, ang itsura, ito ang ganda-ganda na sagot sa akin. Okay. Ang itsura, nagagawa ng paraan niya. Actually, totoo. Yung Yes. talent, hindi. Oo, tama. Of course. Oo. I agree. Tama Oo. naman. Although, siguro nagagawa din ng paraan ng talent, pero konting-konti lang. Konti na lang. Ihahasain na At saka, lang. Oo. mas mapapagod kang hasain yung talent kasi yung itsura Correct. mabilis lang yan, nandyan yan eh. Yung talent, years talaga. And look at them now, ang gugwapo. Oo, Yes. Diba? Tama naman. Oo, si Estel ang pinaka-leader sa grupo eh. Oh yeah. Oo. Favorite nung editor natin. Dati pa talaga siya ng leader. Yun. At grabe na halimaw ang boses, di ba? Oo, kaya ba bumibirit ng barang babae. Oo. At kaya itong si Josh Cullen, sabi niya gano'n, kaya ayaw na iparanas sa kanyang anak ang hirap na naranasan niya. Kung gusto nitong sundan ang kanyang yapak, okay, pero hindi niya raw ito pipigilan sa kung ano man ang gusto nitong gawin sa kanyang buhay. Andun lamang siya to guide yung kanyang magiging anak. The guidance is always important at the end. Correct, oo. Yun ang kaya gusto niya magkaroon ng masaya at maayos na pamilya dahil hindi nga niya ito naranasan dahil lumaki siya sa isang single mom. Ayun. The guidance, hindi mag-guidance. Iba yung mag-guidance. Correct, oo. Correct. Iyan ang mga balitan showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat. Salamat po. Pinasaya mo daw morning niya at mag-corn beef O, daw. ililimin mo ako ha. Ito na po ang Oo, ating kahapon patama pa kayo quote. kita nililibre. Oo. Kaya nga. O, Ulit diba? din. Ito ulit. na patama quote for today. Di ba pwede ulitin? Oo, wala nga eh. Oh, yun na. Palit ba? Tinutugan na ako. Ayan na. Di ba on air ka talaga kami ng Paulit-ulit dapat. nang-hold up ng may Nangungubra ng pagkain. Ang pag-pause ay hindi pag-quit. Baka yun lang ang kailangan mo para makabangon. Ang pag-pause pala kailangan para magbumangon. Sige, bangon na tayo. Alarm Sino lang pa na- kailangan nun. Ano ba Ring, naman yun? ring. Ito na po ang Pinoy Gising sa DWIC Aliw Channel 23. Kami po niyo nakasama. Darryl Justin. Maid Barreto. At ako po ang action star na si Anton. Hindi, ikaw ang Swiss-Italian reporter. Ayan, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Standby, susunod na po ang Pasada Balita kasama sina Kuyang John Ibanez at Drew Nasino. Alas 6 na, ingat! Pasado Balik ang boses balita. ko. Susunod na.